Hi mga madam, magandang umaga sa lahat. Ngayon po ay Sunday. So ngayong araw mga madam, ang init-init po dito sa labas. Dahil ngayon po ay alas 9 na ng umaga, almost 10 o'clock actually. So ngayon mga madam, ay dito sa workplace ko mga madam, mayroon po akong dalawang tsinelas dito. Isa po ay ang aking Havaianas na black. Ayan. At saka itong aking alak Crocs na maraming mga design at madumi. So, dahil bukas po ay magpunta po ako sa school ng aking anak in the morning. So, alam nga naman magchinelas ako mga madam, kahit branded pa yan ang aking chinelas. So, ito mas presentable po siya tingnan kapag isusuot dahil ang aking susuotin bukas ay mag-dress po tayo, mag-mini dress mga madam na. So, maghugas ako dito, brasan ko ito mga madam para naman mawala yung potek. Dahil sinusuot ko po kasi yan habang nagbubunot dito ng damo. Ayan, ang dami pang damo na bubunutin ko. Tumubo na lang yung iba, hindi pa tapos kasi laging umuulan. Every time magbubunot na sana ako at sobrang init. Uy, ako. So ngayon, mayroon akong ano dito. So brasan natin sa gilid mga madam, ganon. Sa ilalim. Para naman kahit papaano, kahit simple lang yung ating outfit. Kasi tomorrow, I'm planning na magsuot ako ng mini dress or mag-pants, mainit kasi uy. So naguluhan pa ako, so ihanda ko na lang yung aking susuotin. Mas maganda yung malinisan na ba para bukas guys, dire-diretso na ako maglakad, wala nang linis-linis. So yun lang naman. Kasi ganito kasi yun, maalikabok, maputik. So mas maganda kasi itong alak Crocs, parang Crocs ba, pero hindi naman talaga Crocs ang brand nito guys. Murahin lang ko ito. Mura lang bili ko nito guys. 25 ringgit lang. So, gusto ko siya kasi hindi masakit sa paa. Napaka-comfortably suotin. At saka malambot. So, masakit ang aking bell at aking paa. Dahil naka-squat lang po ako dito sa tabi. Ayan. So, okay na yan. So, yung aking Havaianas na slipper, lang yun. Gusto ko siya suotin kasi napaka-comfortable. Pero depende kasi sa outfit natin, no? So, kapag nag-dress, mini dress pa ako, ang susuotin ko, sandal, depende sa klase ng flat. Kasi mahilig talaga ako sa flat ngayon, mga madam. Sobra. Hindi na mahilig sa akin yung magpatangkad. Oy, wala na. Aray ko po. So, close ko lang yung tubig. So, tapos na po tayo mga madam na malinis na ang ating slipper. Patuyuin na lang natin ulit dito sa tabi. So, ayan po ang kay Gabi na chinelas, yung yellow na yan. So, patuyuin natin dyan para bukas ready na to wear. Tapos yung aking Havaianas, pangit naman. Ay, magpunta ka sa school tapos ganun, makachinelas. So, mas maganda ganyan. Dalawa lang kasi yung chinelas ko dito mga madam. So, sana hindi uulan mamayang gabi, mamayang hapon. Para matapos ko yan. Ngayon ko sana gagawin, magbubunot ulit. Mabilis na kasi siya tumubo talaga mga madam. Uy, kaya nakakapagod din ba? Ay! So, ayan. Mainit na mainit. So, papasok na lang ako sa loob. Nandito pa si Gabin. So, hindi ko pa siya pinapauwi sa bahay mga madam. Kasi mamayang gabi na lang. Andyan po. So, ayan lang. Sandali lang ako. 2 minutes na ako. Mga 1 minute na ako doon sa labas. 2 minutes. Diba ang bilis? Pawis na ako agad. Dami ko pang trabaho. Kumakapal na talaga yung green. Pinatanggal ko dyan. So, yes. Dito natin ilagay yung susi. Kasi dyan naman talaga ilagay yung lolo. Tapos, ibalik natin itong Hindi muna ako magmamap ngayong araw. So, si Gavin, ayan, nandyan. Dyan lang yun siya. Pag nandito yan, makalat talaga yung bahay. Kasi lolo naman ay kumakain, guys. Ayan. Hindi pa rin siya tapos. Alas 10 na pasado, guys. So, ayan. Magla-lunch na naman. Sa likodan, maganda na yung doon. Malinis na. Ayan, malinis na. So, marami akong dito. Binlan ako ni madam ng mga bayabas at saka 2 avocado na hilaw. So, pahinugin natin. May mangga din ako dito, guys. Ibigay ko sana ito sa aking ate na kaibigan. Hindi man siya nagpunta. Ay, wala daw siyang car. Nahinog na siguro to. Hindi pa. So, dyan lang muna yan. Hindi naman yan nabagsak, guys. Kaya, hindi yan nabugbog. At saka mayroon na sa lunch, mayroon na kaming ulam kasi kahapon ng hapon pinadalhan kami ni Mr. dito ng ulam. Ayan, initin ko na lang yung sabaw at saka yung nandun sa tapor na natira. Tapos magluto ng kanin mamayang lunch, pero ay mamayang dinner na. Tapos dito naman mga madam,
Okay naman dito. Malinis naman yung higaan ni Lolo at mabango. Kasi hindi naman talaga mabaho si Lolo eh. Kasi lagi ko naman yan lilinisan, naligo. Di baling akong mabaho guys, wag lang yung alaga ko. Yung ihi lang talaga, pag hindi mo siya malaging hinuhugasan or pinupunasan, maamoy talaga. Kaya ito, yung higaan niya, kapag maanuhan niya ng ihi kahit kunti, papalitan ko talaga yan kasi ayaw ko yung maamoy. Magkasakit tayo guys. So ito, may plastic dito, yung mga galing dyan, yung mga naubos na. So yan, ginagamit ko po yan kapag alas 2 na ng madaling araw. Pinapalitan ko si Lolo ng diaper, tapos nilalagay ko po dito yung diaper niya na hinuhubad ko dahil maraming ihi, puno ng ihi. So, bago ko siya itatapon sa basurahan. So ngayon, ako'y naguguluhan kung paano ba to. Meron akong damit dito na bagong bili ko sa ukay-ukay guys, pero sobrang bango. Mabango siya. So naguguluhan ako, labahan ko ba or hindi na lang. Kaso lang, super wrinkle siya eh. Pag labahan siguro to mawala. Pero nagdadalawang isip ako, mag-dress ba ako? Hindi. Bukas. Knock move first. Tinan nyo nga si Gavin. Oh, nandyan na. Move! Over there. There you go. I-move ko muna itong airbed namin. Yung higaan namin dito na single na lang kasi yung queen. Nabutas na yung part-timer ko dito. I mean, yung replacer ko ang gumamit. Nabutas. So, hindi na siya masidla ng hangin. Kaya, ayan, binilhan ako ni Madam ng single. Kaya, single yung ginagamit namin. Kapag nandito si Gavin, siya ang natutulog dyan. Ako dito sa sofa. So, struggles is life talaga. Pag nandito yung anak ko, kailangan mag-sacrifice ng nanay. At magulo po dito guys, aking lagayan na sulok. Kasi dito ko po nilalagay yung aking mga pang-araw-araw na damit. Ayan. Sa bag na yan. Marami akong bag sa bahay. Pero ayaw ko lang talaga yung marami akong gamit dito ba. So, pipilian ko yung iba kong damit na yan. Kasi pangbahay lang naman ito guys. So, sa ilalim, mayroon akong panglakad na mga pants. Ibalik ko sa bahay. Tapos dito, mayroon akong dress na panglakad. Dalawa. So, ibalik ko sa bahay yung mga ibang damit na hindi ko na sinusuot. Kasi every time naman na nag-o-off day ako, uuwi naman talaga ako ng bahay. Kasi alam nyo naman na in 1 month, makikita ko lang personal, mayayakap ko lang personally yung aking asawa guys. Minsan nag-o-off ako ng 1 day, 2 days, ganun. Bihirang-bihira. Kasi nga, naghanap buhay tayo eh. So, tiis-tiis lang talaga. So, bawasan ko yan para kunti lang talaga yung damit ko dito. Ayaw kong madaming damit dito guys. Uy, pambahay lang. Tapos dito naman sa isang bag na to, sabi sa maliit na bag, kay Gavin ito, palitan ni Gavin. Tapos mga underwear ko, yan lang talaga. Ayan, tapos dito yung mga anik-anik ko guys. Ayan, anik-anik. Ito mga benta-benta naman dito sa bag na brown. Ito yung personal things ko. Ayan. Diyan pa. Please get me the towel there. Ayan, pawis na ako. So, tinitiis ko lang. Itong damit kong pambahay ulit ay plano ko kasi magbunot ng damo doon sa labas mamaya. So, gusto ko lang sagutin yung comment dito. May nagtatanong kasi na subscribers natin o viewers natin na paano po ba, Lunoy si anak, paano po ba papasok dito sa Kuta Kinabalu or dito sa Sabah na naka-backdoor? Saan po ba dadaan? Yun po ang comment niya. Ilagay ko po dyan. Alam nyo guys, para sa kaalaman ng lahat, marami pong city na pwedeng daanan galing sa Zamboanga, galing sa Sampurna, galing sa Pilipinas po. So pag galing sa Pilipinas, normally ang malapit sa Sabah po dito sa atin is Zamboanga at Bungaw. Zamboanga, Bungaw at saka Tawi-Tawi. Yun po ang pinakamalapit na island po. Tapos hindi po yan diretso dito sa center ng Kuta Kinabalu. I mean dito sa Kuta Kinabalu, hindi po. Kasi po dadaan pa po yan kung saan sila bumaba doon sa Sandakan. Yung iba, depende po sa sinasakyan nilang boat or speedboat or cargo boat or ship. Iwan ko basta. Kasi hindi ko po nararanasan mag-backdoor. Hindi po kasi ako illegal guys. Pumasok po ako ng Sabah na with legal documents. So yung mga pinsan ko lang po, dahil po doon sa aking vlog na shifting nakapasok yung nag-backdoor na pinsan ko. Mga pinsan ko, marami po sila actually. Dahil dumaan po sila doon sa, hindi ko lang sure, sa Zamboanga ba o sa Bungaw. Basta ang pagkakaalam ko kasi nagtatanong ako, sa Bungaw mostly, delikado na rin sa ngayon. Kasi ang stricto po talaga ay sa atin sa Pilipinas. Marami pong nanghuhuli. Nag-check po sila ng ID. Basta kung ano-ano pa yung mga ano niya, na bawal talaga pinapasok yung mga Pilipino. Ganun kahigpit ang Pilipinas. Hindi lang po ang Malaysia ang mahigpit actually. So, pagdating po dito, pwede rin silang bumaba ng Sampurna. Pwede rin silang bumaba ng Lahadato.
pwede din sila bumaba ng Sandakan area. So yung pong mga tatlong city na yan, yan po ang malapit sa mga island na kung saan galing sa Pilipinas ay madaling makadunggo doon. So yun ang tatlong lugar, or mayroon pa pala doon sa isang lugar pa yun, yung dito banda sa anong tawag doon, ay nakalimutan ko na guys. May isang lugar na galing sa Palawan, pwedeng dumaan sa Palawan papunta sa isang lugar sa yung ibang city din, pero nakalimutan kung anong pangalan doon, yung city na yun. Malayo yun kasi dito guys, 4 hours drive papunta doon or pabalik, basta malayo yun. Nakalimutan ko na talaga, hindi ko talaga ma-share sa inyo. Basta yun lang ang napasok sa utak ko ngayon. Yung city ng Samporna, Lahadato, at saka Sandakan. May isa pa na pwedeng daungan po ng mga backdoors. So, maraming backdoors po ang pwedeng dumaan, makapasok dito sa Kuta Kinabalu. Pero not advisable po talaga sa mga kapwa nating Pilipino na mag-backdoor guys. Kasi kung nakalusot kayo, pagpasok dito sa Sabah, pagdating dito, mamroblema naman kayo pag kayo ay minamalas, mahuhuli kayo ng pulis na undocumented kayo, na kumbaga tago ng tago kayo, TNT tayo, mahirap po. Kasi alam naman siguro ng karamihang mga Pilipino na ang Malaysia ay napaka-stricto ng government, at dito lang po yata ang napakaraming deportes. Okay, bago po yan ma-deport, nagstay muna yan sila ng kulungan ng ilang buwan, nakatikim muna yan sila ng ratan, at kung iba-iba pa nga experience. Pero ako guys I'm very very proud to myself that hindi po ako nakaranas ng illegal na way. So ako, I'm very legal po pumapasok dito under my real names, and of course married po ako dito guys, at may visa po ako na housewife. So kung may mga katanungan pa po kayo guys, pwede lang kayo mag-comment dyan sa baba, sasagutin ko po kapag kaya kong sagutin. So yun lang po guys yung ma-share ko sa inyo. Pero wag niyo po, kung pwede po, wag po kayong mag-backdoor. Yun lang po ang mano. Kung pwede, subukan ninyong dumaan as a tourist. Kasi po, dito pagdating, kung tourist kayo, tapos gusto niyo mag-work dito, nakapasok na kayo, mahanapan po ng paraan kung paano kayo magkaroon ng visa. Pwede po tayo mag-apply ng visa kung may naipon na po kayong pera, may budget na po kayo pang visa, pwede po kayo mag-apply, basta buhay lang po yung passport ninyo. So mas maganda kung may pera talaga kayo, mag-invest muna kayo ng safety. Kailangan talaga magkaroon kayo ng visa, tapos bago kayo mag-ano, kasi yung iba kasi na lang sila bahala na. Na lang, mag-ingat na lang. Pero pag minamalas talaga guys, yun ang mahirap. Kasi makulong ka talaga, ilang buwan, ilang taon, hindi ka makalabas, hindi ka ma-deport. Ma-deport ka, damit lang yung nakasuot sa'yo, ang dugyot-dugyot mo pa pagdating mo doon. Ang hirap kasi wala kang pera. Ganon, yung iba naman, wala ng pamilya, so makawawa talaga, mahirap talaga. So, kung pwede naman, dumaan kayo sa tamang proseso po. Ganon, mas maganda talaga may visa kasi parang nandito lang tayo, parang bansa na lang natin itong lugar na to. So, hindi tayo kakabahan, lalabas tayo doon, baka may roadblock, baka makakita tayo ng pulis, bigla ka tatakbo, hakabulin ka talaga. So, ganon yung sitwasyon dito. Lalo na pag mahilig kang mag-clubbing, mahilig ka mag-disco, mahilig ka magpunta sa mga crowded, mahilig ka maglabas ng gabi. Yun po ang punderya ng mga pulis dito at immigration. So, delikado po talaga. So, not advisable. Not advisable po talaga. So, siguro naman nasasagot ko na po yung tanong ninyo, madam. O kung sino po kayo, madam or sir. Kung may iba pa po kayong katanungan, pwede po kayong mag dito sa baba. At mayroon pa palang isang tanong pa pala, nakalimutan ko. May iba pa pong tanong. Tinanong niya sa akin kung anong agency at anong agency po ang aking ina-applyan para po makapasok ng trabaho dito bilang caregiver. So ito po, totoo po ito para sa kaalaman ng lahat. Dito po sa Kuta Kinabalu, wag naman sanang malaman ng gobyerno, no? Wag naman sanang malaman ng gobyerno. Dito po sa Kuta Kinabalu, ang paghahanap po ng trabaho ay hindi mahirap. Basta desidido ka lang, masipag ka lang, mabuti kang tao, makapasok ka ng trabaho guys kahit wala ka pang document. At hindi mo kailangan mag-apply ng agency dyan sa Pilipinas kasi mostly po dito sa Malaysia or dito sa Sabah mismo, ang mga boss dito ay hindi po sila kumukuha ng workers na galing sa mga agency kasi magbabayad pa po sila ng mahal bago nila makukuha yung worker. Marami po silang babayaran. Yung mga tao naman kasi dito, kagaya ng boss ko, syempre gusto nilang makatipid. So, mas gusto nila yung direct. So, paano po ako nakapasok? Direct hire po ako guys.
Kasi dati po ay isa lang po akong replacer. Nag-replace lang po ako sa mga kakilala ko dito na mga caregiver din. Bago ako na-hired po dito sa aking boss, nakita niya po ako sa kabilang bahay, napag-alaman niya na part-timer lang po ako, so kinuha niya ako dito. So kaya ako nag-work ngayon dito as a full-time caregiver. So, ang tanong ninyo, visa, may visa po ba ako? As a caregiver, wala po. Kasi po, dito po, hindi mo na kailangan yun. Kasi dagdag gastos lang po yun sa employer at sa sarili mo. Mostly po, again, uulitin ko, yung mga employer dito, bihirang-bihira lang po yung magbayad ng visa. Mostly po, sariling apply muna ng visa dito. Kasi mahal po talaga ang mga visa. Marami po dito. Kaya kami, as a mga legal wife ng mga lokal dito, madali lang po sa amin. Kasi pwede naman kaming mag-apply. Example, magtrabaho kami sa outside. Example, nag-apply kami ng mga restaurant. So, kung ano pa yung mga trabaho dyan sa labas na mga crowded, pwede kami mag-apply ng working permit. Working permit para sa amin, pero sponsored from the boss, from the owner. Pero, kaya nang sinasabi ko sa inyo guys, wala po masyadong ganun na boss na magbigay sa iyo ng working permit or magbigay sa iyo ng working visa. Kasi nga, kanya-kanya kami dito. Maliban lang sa mga asawa namin. Kagaya ko, binigyan ako ng visa ng asawa ko. So, yearly or 2 years, 3 years po yung aking visa bago nire-renew. Yan, ganun po yun. Kaya, tamang-tama lang po sa akin na magtrabaho as a caregiver kasi nasa bahay lang kami. So, pag na-worker ka na nasa bahay, helper, huwag kang maggala-gala para hindi ka mahuli ng pulis. Huwag kang magpasaway sa mga amo nyo, magpasaway ka, magnakaw ka, o mananakit ka, o kung ano pa diyang mga violenting kagagawan nyo, na ikagagalit ng mga boss nyo. Isang kontak lang po niya ng pulis, mahuli po tayo, kahit may visa ka pa. Kaya, ang key lang po talaga ay to be a good person, at magsipag, at magpagbutihan mo yung trabaho mo para mapagkatiwalaan ka, at magkaroon ka ng malaking sweldo. Yun po. So, sana nasagot ko na po nasagot ko na lahat ng tanong. At kung may mga tanong pa po kayo guys, pwede po kayong mag-comment below again. At pagpasensyahan nyo na ang aking itsura. Kasi ganito talaga ang buhay-bahay. Buhay sa loob ng bahay. Haggard. Walang paki sa itsura. Okay lang yan. Ang importante po, nakatipid ako sa budget. Hindi ako kailangan magpaganda, magbili ng magpaganda para lang magpunta sa work. No. Nakatipid po ako guys. Yung sweldo ko po, malinis ko po natatanggap. Kasi libre na po ako dito ng kain. Lahat libre na po. So, kung may binibili man lang ako sa kagustuhan ko, pag nag-craving ako, bumili ako ng pagkain sa labas, nag-order ako ng online, o nagbili ako ng kunting grocery para sa aking sarili, kagaya ng shampoo, sabon, ganun. Napkin. And yes, mas maganda ang ganitong trabaho. Very recommendable para sa mga taong gustong makatipid. Pero pag gusto mo naman, maganda ka palagi, nagme-makeup ka palagi, ganun. Guys, ito pagmumukha ko guys, since nag-lockdown, nakapahinga na sa makeup. Pero yun nga lang. Hindi ka naman maging blooming pag walang makeup. So, yun. Okay lang, at least nakatipid, diba? Lalo na pag pamilyado ka, guys. May pamilya ka, may mga anak ka, kagaya ko. Kailangan mong magtipid. May mga pangarap ka, kailangan mong magtipid. May sinusuportahan ka sa Pilipinas, kailangan mong magtipid. Para sa sarili ko. Napakakuripot ko po para sa aking sarili, to be honest. Kung tutuusin po, mas inuuna ko po yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, yung mga anak ko, yung asawa ko, inuuna ko po sila bago ang sarili ko. Kasi po, marunong po akong makontento, guys, Inisip ko na lang, masaya naman ako, masaya ako na nakita ko silang masaya, na ganito, maganda yung kalagayan nila, masaya ako. One day, siyempre, mag self-love din ako, guys. So, minsan, pinasaya ko rin ang aking sarili, of course. Pero for now, papasensyahan nyo na lang muna, no? Ganito po talaga, hindi ko na kailangan magpaganda muna ako, no? Magnunod muna ako, mag-make up muna ako, magbihis muna ako ng maganda. Bago ako harap sa camera, no? Hindi na po yan normal. Ano lang po yan siya, kung sa Tagalog pa, pakitang tao na lang po yan. Hindi po yun katotohanan. So, ganito po ang katotohanan. Kahit wala kang make-up, kahit wala kang ligo, walang hilamos, harap ka sa camera at magchika sa inyo. So, yan lang po guys, ang aking ma-share sa inyo. Sana po nagustuhan nyo po ang ating episode for today's video. Don't forget to like and subscribe and comment below sa mga katanungan ninyo guys. Kasi hindi po ako magdadamot sa pagsasagot kung mayroon akong maisagot. Okay? So, papasensyahan nyo na ang aking chika-chika kasi minsan hindi ko rin alam kung paano ko i-chika sa inyo. Marami akong gustong i-chika Kaso lang minsan pag nag-vlog na po ako, mawawala na sa isip ko. So, yun lang po guys. So, thank you so much for watching. Bye-bye!